Panginoon, aming hukom, Haring nag-utos ngayon, kaligtasay, iyong ihatol. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati muna mga katabi natin ng good morning. At kagaya ng sinabi ko po, ito ang huling first Saturday, the last first Saturday of the year. Kaya salamat sa Diyos sa mga first Saturdays na ibinigay niya sa atin. Palakpakan muna natin si Lord ng malakas, malakas na malakas sa umagang ito, no? Alam mo ninyo ay ilang, ano ba ngayon? Alas 6. Alas 6 ngayon ng December. Ilang araw na lang tapos na po ang taong na ito. Could you believe? Makakatapos. Makakaraos na naman ho tayo. Ilang araw na lang. Kaya, galingan natin, mag-behave pa rin tayo nang matapos natin ang taon na ito. Baka naman konting araw na lang saka tayo magka-aberya pa, no? Kaya, sabi ng mga iba, we save the best for last. We save the best for last. And we still believe na siguro ang taon na ito ay patapos na. But we always and we still believe that God can still do and give something great for us pag matapos ang taon na ito. Amen. Naniniwala ba tayo na bago matapos ang taon na ito, meron pa rin pwedeng ibigay at gawing dakila ang Diyos para sa atin? Hindi pa natatapos lagi ang Panginoon. Meron at meron pa rin siyang kayang gawing mabuti. Kaya nga yung ibang sinasabi na wala na. Game over na. Game over na. Alam mo natin ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahintay, paghahanda. Ano ang ating pinaghahandaan?
ang pagdiriwang natin ng kanyang unang pagdating. The first coming of the Son of Man. At sino ang kasama natin sa paghahandang ito? Sino ang kasama natin sa paghihintay na ito? Ang ating mahal na ina. Si Maria ay kasama natin sa paghahanda natin sa pagdiriwang ng kapanganakan ng kanyang anak. Kaya nga bilang mga nanay, I am sure kahit mahirap ang buhay, kahit hindi nyo sinasabi sa inyong salita, I am sure and I believe na tuwing magbe-birthday ang inyong anak, nandito at nandito ninyong, ano kayang pwede kong ihanda? Ano kayang pwede kong ibigay sa anak ko? Magbe-birthday na ang anak ko. Kaya definitely, kung meron mang isang naghihintay, naghahanda sa pagdiriwang ng ating kaarawan, ay ang ating nanay. Dahil doon tayo nagmula. Dahil siya ang nagluwal. Kaya nandun pa rin sa kanyang puso't isipan ang araw ng kapanganakan ng kanyang anak. Kaya kung meron mang isang mahalagang kasama natin sa paghanda, yan ay ang ating mahal na ina. Kaya ito ang ating dasal na sana tulungan tayo ni Maria na maging karapat-dapat at tunay na maging handa sa pagdiriwang ng kanyang o kapanganakan ng kanyang anak. Kaya we prepare with Mary. Yun ang ating unang pinaghahandaan, ang kapanganakan ng kanyang anak, ang unang pagdating. At kailan po yun? Kailan natin sineselebrate ang unang pagdating ng Panginoon? December 25. Totoo po ito. Kahapon, First Friday, nagmisa. No? Nagmisa ako sa isang opisina. Sabi ko, ang ating pinaghahanda ang unang pagdiriwang ay ang unang pagdating. Kabo, kailan yon? December 25. Pero meron pang isang pagdating, ang kanyang pagbabalik. Kung may first coming, ano ang sabi sa misa? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik. So meron tayong second coming. At kailan po ang second coming? Naku, nagulat ako kahapon. Tinanong ko, kailan na second coming? May nagtaas ng kamay. Sabi ko, kala ko tatakbo na ako talaga. Sabi ko, hindi ako na-inform na malapit na pala at meron na palang petsa ang second coming. Dahil pag sinabi natin second coming, that is the judgment day. Walang nakakaalam. Kaya nga, di ba, pinaalala ni Kristo, ito ang babala ni Kristo. Mag-iingat kayo sa mga bulaang propeta. Sila yung magsasabing, eto na, nandito na, magaganap na. Anong sabi ni Kristo? Walang nakakaalam ng oras, ng araw, ng kanyang muling pagbabalik. At yun yung pangalawang pinaghahandaan natin. Dahil walang alam, dahil walang araw at oras, so dapat araw-araw naghahanda tayo. Kaya nga sa ebanghelyong narinig natin, ipinapaalala sa atin ng Panginoon, tayong lahat ay maaring maging katulad ni Maria, tagapaghanda ng kanyang pagbabalik. Ano yung mga dapat gawin sa kanyang pagbabalik? Imbis na tayo ang nagiging sanhi ng sakit, hindi lang ng katawan, kundi ng kalooban ng isa't isa, sana tayo ay maging tagapagpagaling ng bawat isa. Ilang buwan tayo nagkaroon ng Mass for the Sick every first Saturday. Ngayong wakas ng taon, ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Hindi lang kayo tatanggap ng kagalingan, kayo rin ay dapat magbigay ng kagalingan. Meron pong kasabihan, we are all wounded, but we can all become healers. You will be called wounded healer. Na kahit merong masakit, na kahit merong mabigat, hindi magiging hadlang yon
para mapagaan natin ang pasanin ng iba, para mapagaling natin ang karamdaman ng iba. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin mga kapatid, hilingin natin sa ating mahal na ina na sana sa pagtatapos ng taon na ito, huwag lang natin bilangin kung ilang beses tayong pinagaling ng Diyos. Tanungin din natin ang sarili natin. Ilang beses kong sinubukang pagalingin ang aking kapwa. Ilang beses kong ibinigay ang aking sarili sa kagalingan ng aking kapwa. Nawa, tulungan at gabayan tayo ni Maria, hindi lamang sa daan ng kagalingan at kaligtasan, kundi araw-araw sa daan ng kabutihan, sa daan ng pagpapagaling sa isa't isa. Amen.